Patuloy pa rin daw ang airstrikes sa United Arab Emirates at iba pang Middle Eastern countries ayon sa ilang Pinoy doon. Sa kabila niyan, tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na wala pa itong banta sa national security. Narito ang Agenda Weekend Report ni Francis Folve. Paulit-ulit pa rin ang pagdating ng emergency alert message sa mga Pinoy sa Middle East at United Arab Emirates. Pinapayuhan ng mga naroon na manatili sa kanilang bahay o sa ligtas na lugar at huwag lumabas maliban na lang sa extreme necessity until the danger has passed. Ayon sa mga Pinoy doon, tuloy daw ang pagyanig at naririnig nila ang atake ng misal. Unang ipinakita ng US military ang kanilang equipment na ginamit sa pag-atake sa Iran. Nasa gitna nito ay kumitil sa buhay ng Iranian leader. Kita sa video ang pag-take off ng fighter jets at pag-fire ng missiles mula sa ship at rocket launchers. Pati ang paghahanda ng mga sailor sa USS Gerald R. Ford aircraft carrier at maneuver ng Seahawk, Hawkeye helicopter at FA-18F Super Hornet aircraft bilang bahagi ng misyon na tinawag nilang Operation Epic Fury. Una nang sinabi ni US President Donald Trump na ang pag-atake ay nakatarget sa pagwasak umano sa Iranian missiles at pagkubkob sa Navy nito. Kasunod ng makailang ulit na babala mula sa US at Israel na aatakihin nila ito kapag itinuloy ang kanilang nuclear at ballistic missile programs. Kita rin sa nilabas na monochrome surveillance footage ang pag-asinta at pagtama ng missile sa target. Sa satellite image, kita ang damage sa isang compound sa Tehran na iniuugnay kay Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Agad namang naglabas ng pahayag ang sandatahang lakas ng Pilipinas nitong linggo, March 1. Ayon sa AFP, nakikipag-ugnayan na sila sa Department of National Defense para sa close monitoring sa sitwasyon sa gitnang silangan. Wala rin daw direktang threat sa Philippine territory o sa mga Pilipino at foreign national sa bansa ang pangyayari. Tinitiyak ng militar na nananatiling stable ang national security. Pinapayuhan din ng publiko na manatiling kalmado, mag-ingat at maging mapanuri sa disinformation at magtiwala lang sa impormasyon mula sa verified government sources. Handa rin daw ang AFP na mag-augment para sa posibleng repatriation at sa crisis response efforts sa mga Pilipino sa mga apektadong lugar kung kakailanganin. Para sa Agenda Weekend, Francis Polve, Billionaire News Channel.